Last Sunday, si Pastor Ayan ni-reiterate bakit ang importansya ng family. Amen? Kasi family is the basic unit in our society. Kaya nagiging matatag ang isang komunidad, nagiging matatag ang isang city, nagiging matatag ang isang countries because matatag ang pamilya. Amen po ba? So, kapag sira ang isang pamilya, ano ang asahan sa isang community? Amen? Dahil, mga kapatid, ang pamilya ang nagpapatatag at nagbubuo, nag-aayos para mayroong isang mabuting community. Amen? At alam niyo ba, kung tayo lang ay patuloy na ating susundan ang mga pinapahayag dito every Sunday, alam niyo, unti-unti maayos natin kung meron man tayong sira sa ating pamilya. Nakita ninyo yung patotoo last Super Sunday. Di ba lahat na nagpapatoo ay mga pamilya. Amen? So nakakatuwang mapakinggan na yung bawat napapakinggan dito sa ating iglesia ay ginagamit nila sa bawat pamilya. Amen? Kaya nga, hindi tayo magsasawa na i-share dito sa ating pulpit na magpahayag about the importance of a family. Ano ba talaga yung tingin ng Panginoon sa bawat pamilya, lalo-lalo na sa pamilya ng Rema. Pero mga kapatid, kaya tayo nagkakaroon ng mga Super Sunday, ng mga big events is because hindi lang, mga kapatid, ang nais ng Panginoon na tayo lang. Gusto ng Panginoon na maabot natin pamilya din. Amen? Kaya tayo ay hindi, sabi nga kanina ni Sister Crisel na hindi tayo dapat bench warmer lang. Sa panahon ngayon, sa edad natin ngayon, 25 years na tayo, di ba? Dapat lahat tayo, ginagawa na natin yung ating panawagan. Na tayo ay nagpapahayag, nagsasabi at nagsasalita, nagpapakita ng kabutihan na may Diyos sa pamilya. Amen? Nakakatuwa na ang madadala natin dito ay mga pamilya. Kaya hindi tayo titigil hanggat ang ating pamilya, ang buong pamilya natin ay madala natin dito. Amen? Kaya tingnan nyo, yung ating mga satellite churches, sabi nga ni Brother Tony, no? Mali yung Tonyo po, pang matanda yung Tonyo, no? Papski. Tonyo daw siya. Kaya naman, yung ating satellite churches, ang ginagawa ng ating iglesia, nagkakaroon tayo ng mga churches kung saan nilalapit natin. Amen? Para meron silang pupuntahan na kagaya dito. Amen? Para doon ma-nurture yung bawat family. Amen? Hindi po dahil nasisikipan lang tayo dito, kaya tayo nagtatayo ng mga satellite churches. The ultimate purpose, kaya tayo nagkakaroon ng mga satellite churches is inilalapit natin si Jesus sa kanila. Amen? Malay natin, hindi lang ang Pagray, San Mateo ang meron. Baka doon sa pinagpipray ni Sister Julie sa Fortune, magkaroon na. Hindi natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Di ba, Pastor Jean? So, balik tayo sa ating family focus. Amen? So, wag na kayo magtatanong, bakit tayo ay laging every Sunday ay hindi umaalis sa family focus. Dahil lahat naman tayo, di ba, magkakapamilya dito. Amen. So last Sunday, si Pastor Ayan nag-share sa atin ng 5 traits of a healthy family. Meron ba kayong natutunan? Hindi ko na kayo patataasin ng kamay kung ano-ano yung 5 traits. Baka abutin tayo ng 12:00. So, mahalagang sinasabuhay natin bawat napapakinggan natin. 'Di ba? Tayo naman po ay may mga cellphone, 'di ba? Ang Bible na nga natin ay nasa cellphone. Manong mag-take note tayo at para dumating man yung pagkakataong mga ilangan tayo sa ating pamilya ng ganong bagay, madali mong balikan. Amen? Hindi po kasi
Kumbaga, yung pinapahayag natin ng mga preacher dito sa ating pulpit is hindi mga napulot lang sa kung saan, talagang pinag-aaralan para sa equip ng bawat isa. Yung pag-i-equip niyan ay hindi ginagawa pag bukas na yung laban. Amen? Ginagawa ang pag-i-equip is malayo pa para handa ka na sa laban. Amen? Hindi yung pag may laban, ano nga kaya yung verse na yun? Hindi mo maalala. So ang equipping, matagal pa yung haharapin, pinaghahandaan mo na. Amen? Kaya mga kapatid, etong ating ginagawa is para palakasin ang ating espiritu para sa atin at para sa ating pamilya. Amen? So, today, ako pala ang baliktad. Yan. Today, I will be sharing with you topic about getting real with God and finding salvation for my family. Nung una parang ang hirap. Sabi ko, paano ba itong getting real? So pinakinggan ko yung podcast. Nagkwento lang si Sharon James ng kanyang experience kung paano na naging totoo siya sa Panginoon at na-save yung family niya. So ganun lang pala ang kailangan kong i-share. Kaya nga, huwag kayong mabahala mga kapatid. Puro kwento lang po ang i-share ko ngayong umaga. Siyempre may kasamang Word of God because lahat naman ng sinasabi natin dito, sinishare natin, dapat anchor talaga sa salita ng Diyos. So for today, God is real, sabi niya. Pero how we know that we are getting real with God? Paano nga ba? Diba minsan kasi, pang fasad lang ang pagiging Kristiyano. Hindi tayo nagiging totoo sa Panginoon. Pero ngayon, pag-aaralan natin, paano talaga maging totoo sa Panginoon? Ang ating pong verse for today's topic is Mark 14:32-42. Amen? Chris, akala ko meron ng mic kasi nahihirapan yung aking kamay, hindi pa pala. So, Mark 14:32-42. Basahin po natin. And they went to a place called Gethsemane. And he said to his disciple, "Sit here while I pray." And he took with him Peter and James and John and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch." And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, "Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will." And he came and found them sleeping, and he said to Peter, "Simon, are you asleep? Could you not watch 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." And again he went away and prayed, saying the same words. And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they did not know what to answer him. And he came the third time and said to them, "Are you still sleeping and taking your rest? It is enough, the hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinner. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand." Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na siyang pag-aaralan namin ngayong umagang ito, O God. Samahan mo po ako as we study your word. As I shared your word, O God, anoint my lips, anoint my heart, and anoint their ears and heart to listen, to receive your word, O God. Thank you, Lord, for the Holy Spirit na siyang sasama sa amin, sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron akong ipapaisip na eksena sa mga isip nyo ngayon. Ito kasing sharing ko, sabi ko nga kanina is about story. Sige, picture a home
in which there is a parent and a teenager. Yan. Tingnan ninyo, may isang parent and may isang teenager. They live in the same house. They inhabit the same space. They sometimes even eat at the same table. They're family. But listen to their conversation. Habang nasa isip niyo yung setup na gano'n, pakinggan niyo kanilang conversation. Sabi ng parent, "Hi, how was school today?" Sabi ng anak, "Okay po." "Any grades to report or anything special going on sa school ninyo?" Sabi niya, "No, nothing happened." "Well," sabi niya, "meron ka bang homework? Kailangan mo ba yung tulong ko ngayong gabi?" Sabi, "No, I'll be okay." "Are you sure nothing special happened today?" "Not really," sabi niya. Sabi ng nanay, "Then ano to? Bakit tumawag sa akin yung nanay ng classmate mo at nagkaroon daw ng riot sa school nyo? At bakit yung principal nyo ay nagsisigaw at parang ikaw yung sinisigawan?" At sumasagot ka. Sabi ng bata, "Ako?" Tingnan niyo yung slide. Ganyan ang itsura. Sabi dito, if we can live in the same house and not connect, kasi karamihan ngayon, gano'n na eh. Wala nang koneksyon ang anak at magulang. "No, I'm okay. Okay lang." Wala naman. Tinatanong ng magulang kung anong nangyari sa school. Sasabihin lang ng anak, "Wala lang, okay lang." Ang sagot, laging okay. Sabi dito, if we can live in the same house and not connect, if we can be at the same dinner table and treat one another as if we didn't exist. Yung nanay panay ang tanong, pero yung anak, parang hindi nag-i-exist yung nanay. Maybe it's no surprise that we treat God the same way. Alam natin may Diyos, pero tinitreat na din natin ang Diyos na parang ganyan. Di ba? Hindi ba kayo nagkakaroon ng kirot sa puso niyo na every morning gusto niya kayong kumustahin? Amen? Pero wala lang, gigising ka. Hindi ka nga nagpasalamat sa paggising mo eh. Basta na lang bumangon, walang malang, "Thank you Lord, nagising po ako." Amen? Ganyan natin tinitreat. But now, sabi nga, we barely even acknowledge that minsan God is not around. But today, we will acknowledge that God is around. We need to get real with God. Because God is real. Totoo ang Diyos, hindi ang Diyos na pinag-aaralan lang natin. Hindi ang Diyos nasa cellphone nyo lang. Hindi ang Diyos nasa Bible lang. Totoo po mga kapatid ang Diyos. Amen? Because it's time that we got real before God. And when we do, we will find that everything changes. Amen? God is real. We describe Jesus as the most authentic person, kagaya ng binasa nating verse kanina. Ito ang pinaka-authentic na tao na nabuhay sa mundo. Si Jesus yon. Because Jesus knew how to get real with God, with Himself. Kahit siya, aminado yung kung anong nararamdaman niya. And therefore, make us feel dapat real too. Dapat, di ba, ang layunin natin ay maisabuhay si Kristo. Pero kung hindi tayo magiging kagaya ni Kristo na totoo mismo si Kristo sa sarili niya, malabo pa yung mararating natin. Amen? He did not only knew how to get real with Himself, He also knew how to get real with His Father. Amen? Ito ang Diyos. Alam niya talaga, totoo ang kanyang Diyos Ama. Jesus actually treated God as a living reality. Jesus played no games. Walang buts, walang what if, hindi siya naglalaro sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. But brought His full self before God. So, you and I can learn from Jesus how to get real with God. Base sa ating binasa na verse. So, there are three things we can learn from Jesus how to get real with God doon mismo sa verse na binasa na atin kanina.
Amen? Are you ready? Amen. Siguro dahil marami akong kwento, abot tayong 12, no? Okay lang, di ba? Busog ba kayo? Nag-almusal ba kayo? Crisel, untian mo lang yung mo. Amen. hindi, joke lang. Okay, number 1. Jesus got real with God by admitting His true feelings. Amen. Kahit, alam niyo mga kapatid, kahit hindi maganda, inamin ni Jesus ang totoong nararamdaman niya. Jesus got real with God by acknowledging exactly how He felt. Amen? Without varnishing anything over. Minsan kasi pag amin natin ng ating totoong nararamdaman, sinusugarcoat natin. Kumbaga pinapaganda natin yung ating nararamdaman so that, ano reason? Para hindi tayo masyadong mapahiya? Or para, kumbaga may iniingatan kasi tayo eh. Pero si Jesus, walang sugarcoat. Sinabi niya talaga kung anong kanyang nararamdaman. Amen? Totoong sinabi niya dito na, my soul is deeply grieved and overwhelmed with sorrow to the point of death. Sabi niyan Jesus trusted God with what he felt. He said boldly, I am deeply grieved even to death. Sabi niya sa Amplified Version, my soul is deeply grieved and overwhelmed with sorrow to the point of death. Imagine niyo si Jesus na siyang Diyos. Although nagkatawang tao siya, man siya nung naandito sa mundo, pero siya ay Diyos. Sinabi niya na siya ay sobrang grieved. Amen? At punong-puno ng sorrow. Kumbaga nasasaktan siya. Kasi alam niya, papunta na siya sa kamatayan. Nagpipray pa lang siya sa Gethsemane, hindi pa niya nararanasan yung mga parusa na ibabataw sa kanya, yung mga pagpalo sa kanya, wala pa. Magpipray pa lang siya sa Gethsemane para ihanda yung kanyang sarili patungo sa kamatayan. Amen? And that's real. Yung deeply grieved is a genuine feeling. Totoong feeling. Jesus didn't have to say that dahil alam naman natin, Diyos siya. But pwede nga niyang gawin yung ginagawa natin na kahit punong-puno na ng sakit, nakikita pa rin ng tao na maayos ka. We put on front, we come to church, dress on a Sunday best. Amen? Pero with all kinds of pain, dala-dala natin dito sa puso natin. Papasok tayo sa ating church, hello sister, ang ganda pa ng ngiti mo. Pero deep in your heart, punong-puno ka ng sakit. Pwedeng ganun ang gawin ni Jesus. Pwedeng hindi niya sabihin sa kanyang disciples na siya ay nasasaktan at sobrang nahihirapan. Pero hindi tao si Jesus na kagaya natin. Amen? Na kayang magkunwari. Kaya niyang pagtakpan ang tao kasi kayang pagtakpan. Ang sakit nararamdaman niya. Sabi nga, ang Pilipino daw ay sobrang talagang punong-puno na ng problema, pero nakangiti pa rin. Napa-resilient. Pero minsan kailangan nating sabihin o iparamdam ang ating totoong nararamdaman para makakilos si Jesus sa buhay natin. Amen? Sige, umpisahan natin ang aking pagkikwento. May isang kwento. Ito ay isang kaibigan ng pastor na itong babaeng to talagang sobrang niyang tinatago yung kanyang nararamdaman, kanyang nararanasan, kanyang totoong kalagayan. Itong babaeng to ay naninirahan na may isang asawang abusive and alcoholic husband. Hindi lang siya sinasaktan physically, at the same time, mas profoundly na sinasaktan siya emotionally. Kasi sabi nga, mas masakit yung salita kaysa sa yung palo or suntok or umbag or sampal. Kasi after few days, mawawala yung pasa, mawawala yung mga sugat-sugat,
Pero yung sakit na salitang binigay sa'yo, nagtatagos sa puso mo at naiipon yung sakit na yon. So itong babaeng ito ay gano'n na nabubuhay, pero tinatago niya. Ang ginagawa niya, nagtanim siya ng magandang garden doon sa harap ng bahay niya. Every time, lahat ng tao na dadaan doon sa garden, ay pinupuri siya. Wow, ang ganda naman ng mga flowers mo. Because doon sa puso niya, gusto niya ng joy. Pero alam nyo, sabi niya doon sa pastor, habang ina-admire ng mga tao yung kanilang garden, na punong-puno ng kulay ng bulaklak. Sa likod, sa loob ng bahay ng may hardin na yun, punong-puno ng sakit, punong-puno ng pait sa puso niya. Nakawala ang lahat noon nung sinabi niya yun sa pastor. At nagkaroon ng malayang pagkilos ang Panginoon sa buhay niya. Amen? Hindi mo kailang itago. Maaring kaya tayo nagtatago ng totoong kalagayan is baka masira ang ating pamilya. Amen? Ayaw nating masira ang pangalan ng ating asawa. Pero binubugbog ka na eh. Pagtatakpan mo, amen? You are emotionally and physically abused. Hanggat hindi natin sinasabi ang totoong kalagayan natin, hindi makakakilos ang Panginoon sa buhay natin. Kasi hindi tayo nagiging totoo. Lagi tayong mayroong maskara na sinusuot paglabas ng bahay. Amen. Pagpasok pa lang natin dito sa atin sa church, Christian ako. So dapat behave ako, dapat hindi makakarinig ng hindi maganda sa akin, dapat hindi ako nagmumura, dapat ganito ako, dapat hindi ako mataray, dapat hindi ako masungit, dapat hindi ako suplado. Hindi ako suplada. Pero paglabas mo sa church, balik ka sa dating mong ugali. Ano ang pagiging Kristiyano natin? Maskara lang? Na parang corsage na kinakabit mo lang dito every Sunday? Hindi tayo totoo sa Panginoon pag ganyan. Amen? Unang kwento. So sabi dito, tandaan natin, bakit kailangan nating maging totoo sa Panginoon? Sabi niya sa John 3:17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved." Pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo i-condemn. Kaya siya pinadala sa atin para tayo i-save. Hindi niya tayo i-condemn. At sasabing, ay, ganyan ka kasi. Tao lang ang may ganon. Pero ang Diyos, pinadala si Jesus, hindi tayo para i-condemn, kundi para tayo ay maligtas. Amen? And also, Psalm 37 verse 33, "The Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged." Amen? Kahit anong sama natin, mga kapatid, pag truly lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo kailanman Kanyang bibitawan.